sa Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are still number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo. Magandang umaga sa lahat ng ating mga pangga all over Metro and Mega Manila, sa lahat po ng nakikinig sa atin sa kani-kanilang mga sasakyan, sa mga papa driver natin na ngayon ay naiipit sa trapiko. Magandang umaga po. Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa lahat ng mga gasoline station at sa lahat ng mga nakatutok sa mga palengke all over Metro and Mega Manila. Sa lahat ng ating mga pangga na nakatutok sa ating Facebook Live ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ating mga kababayan all over the world. Ang ating mga kababayan sa ibayong dagat, magandang morning, evening, kung anong oras man yan nakakarating sa inyo. Ang ganda-ganda mo, B, di ba? Sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ako muna ang inyong makakaagapay or makakadaupang palad sa loob ng ilang minuto na lamang dahil tapos na yung first half ng ating programa, di ba? Biruin mo, bilis ng oras, ano? Ayan, ako muna ang inyong makakaagapay, ang inyong Tita Cora, at ito ang Baklita sa Woo Woo Woo! Hoy, nako, nakakaloka. Ang taas na naman ng mga bilihin, ano? Grabe yung kapag namili ka, yung 1,000 mo, mababaryahan, tapos parang lumipad lang. Mapapakanta ka talaga ng ano, tinangay na ng hangin, di ba? Wala na, tay. Wala na yung pinaghirapan mo ng isang araw mahigit. Bago tayo mag-umpisa ng ating tsikahan, mamimigay muna tayo ng lucky number. O yan, alam nyo ba kung ano yung ipapamigay natin? Ito yung numero na mamaya ay malay nyo naman magbigay sa inyo ng papremyo. Diyos ko, 500 pesos din yan, ha? Diba? Let's go! Bing Bing, pasok! Pangga Bingo Plus Panalo! Yes. Dance, Bimbing. Diyos ko po. Para tayo mag-asawa, Bimbing. Naka-green ako habang ikaw naka-yellow. Para tayong alam mo yun, dikit na dikit yung kulay natin ngayong araw na ito. Ang colorful natin, in fairness. Para tayong kakanin. O tara na, magbunutan na tayo habang kinakaukaw ko yung bola ano ba tawag dito? Fish bowl. Dito sa aking tabi. Habang nakikita nyo na na kinakaukaw ko yung bola, eto na. Eto na ang numero. Eto na ang numerong sasabihin nyo kay Kuya Chico. Ayan na. Pag natanong niya kayo kung anong numero ang nabunot ng programang Baklitas mamaya sa programa ni Kuya Chico, naku, tumutok kayo kasi, di ba? Dito nyo sasabihin itong numero na to. Alam nyo ba kung ano yung numero? Syempre ilalagay muna natin. Paano ba? Ayan, syempre, ang Pangga Bingo Plus Panalo ay hatid pa rin sa atin ng Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. At ang numero ay 35. Ang numerong inyong sasabihin kay Kuya Chico para sa programang Baklitas ay 35. Alam mo, nakakamiss din si Kapitana Sisa, no? Wala akong kaharutan, di ba? Muli, ang sasabihin yung numero sa programa ni Kuya Chico mamaya kapag kayo po ay natawagan or nasagot ay ang numerong 35 sa programang Baklitas. Ayan, nakakaloka. At syempre, ang Pangga Bingo Plus Panalo na ito ay hatid pa rin sa atin ng Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Bye, Bing Bing! Iyan.
Again 35. Ilista nyo na. Ay, nako, nakakaloka naman talaga. Nako, bago tayo magchikahan, may mga nagpapabate muna sa atin. Siyempre, babatiin natin sila, di ba? Nais ko munang dakuan ng pagbati si Ate Evangeline Denglasan, si Ate Teresa Labasan, John Ree Agospina, Richard Mark Estacion, John Abatoon, Rosie Lopez, si Mami Marife. Ayan, si Mami Marife na gumagawa ng Spanish sardines. Tama ba? Ayun. Si Monzi, si Leslie Gonzales ng Sofistibro. Uy, maraming salamat Ate Leslie ng Sofistibro, 'di ba? At Hello Gorgeous Skin. Ayan, maraming salamat sa Hello Gorgeous Skin Care Center for taking care of me. At syempre, eto pa, may pahabol pa. Tita Cora, pabati naman po ako. Magbe-birthday na ako this Saturday. Sa pa-birthday ko na daw sa kanya. Ang pagbati ay mula kay kanino, walang pangalan. 'Di ba? Nakakaloka. Pag magpapabati, lagyan ng pangalan, 'di ba? Hindi natin huhulaan kung sino yung nagpapabati. 'Di ba? Ay, ang pagbati pala ay mula kay Zen Bukasas. Ayan. Zen Bukasas, ayan, happy birthday sa iyo. Advance happy birthday. Uy, eto na ang chika ko for today's video. Nakakaloka. Ay nako, pinag-uusapan din ito ng ating mga ng ating mga kamarites, 'di ba? Dito sa saan ba yan? Sa kanto ng San Juan, yung dinadaanan ko, 'di ba? Oy, nakakaloka kasi usap-usapan ng mga netizen ang naging rant ni Kapuso Comedy Queen ay de las Alas matapos niyang mabalitaan na isang taga-Star Cinema raw ang nagpapa-take down sa una nang naisulat na balita ng ABS-CBN News patungkol sa pakikipag-ugnayan niya sa paggawa ng Tanging Ina The Reunion movie. Ayon dun sa napanood natin na rant ni Miss Ay de las Alas, di umano na ikwento niya na ipinapatanggal nga ng isang taga-Star Cinema yung naibalita ng ABS-CBN News na interesado siyang gumawa ulit ng pelikula, which is yung Ang Tanging Ina Reunion movie. Which is ang sabi nga niya doon, gusto niya mabigyan ng trabaho sila G. Romano kasi 'di ba? Wala nga masyadong trabaho si G. Romano ngayon. Actually, 'di ba? Ito yung mga artista na nangangailangan nga ng maraming trabaho dahil nga 'di ba may mga FAMAS award ito. So, siguro nararapat din sa kanila na makabalik sa pelikula. Kaya naman itong si Miss Ay de las Alas nakikipag-ugnayan siya sa Star Cinema. Meron daw siya kinakausap sa Star Cinema Kaso parang pinapa-take down daw ng taga-Star Cinema, yung isa pang taga-Star Cinema, yung ibinalita ng ABS-CBN News na parang ang dating sa kanya daw ay parang hindi na pwedeng gumawa ng pelikulang Tanging Ina The Reunion movie. Kaya naman nagpahayag itong si Miss Ay sa kanyang Facebook Live. Facebook Live ba yun? O Facebook video? Basta Facebook post ng pagkadismaya sa ginawa ng Star Cinema. Ang nakakaloka dito mga pangga, sabi nga ni Miss Ay, di iba na lang, wag na nga lang, ganon. Parang na-off daw talaga siya. Nabanggit pa niya doon na napagkakitaan nyo naman ako, di ba? Siya naman yung ang tanging ina. So bakit naman daw ganon ang ginawa? Pero sa comment section mga pangga, hindi nagustuhan ng ating mga netizen, lalo na ng mga nag-aabang na mga pelikula ng Star Cinema, ang naging rant ni Miss Ay de las Alas. Nga nila para daw nagsunog ng tulay itong si Miss Ay de las Alas sa pagitan niya at sa pagitan ng Star Cinema. Alam mo yung mga ganitong klase ng mga issue, nakakaloka kasi alam mo, syempre ilang tanging ina yung nagawa ni Miss Ay de las Alas. For sure na talaga namang kumita ang Star Cinema sa paggawa ng pelikula with Miss Ay de las Alas. Pero yun nga lang, parang hindi na maganda yung naging yung relasyon ni Miss Ay de las Alas sa Star Cinema. Pero hindi maitatatwa na magaling na artista at mahusay na komedyante kasi Diyos ko naman, may gusto pa bang patunayan or may papatunayan pa ba ang nag-iisang Ay de las Alas? 'Di ba? Kung meron tayong Dolphy, meron tayong Ay de las Alas, 'di ba? Comedy concert queen din ito, 'di ba? Si Miss Ay de las Alas, nakakaloka.
Kasalukuyan ngayon si Miss Ai de las Alas na namamalagi sa Amerika at habang siya nga ay namamalagi sa Amerika ay palipad-lipad ito. Hindi siya palipad-lipad kung saan parang langaw para naman kay sira ulo. Palipad-lipad dito sa Pilipinas kung may offer sa kanya or trabahong ibinibigay. Medyo nakakalungkot lamang kasi 'di ba? Parang ang tagal na din nating hindi napapanood si Miss Ai de las Alas sa sa mga sinihan. Siguro napapanahon na din na magbalik pelikula siya. Pero paano mangyayari 'yon? Kung eto nga yung issue niya with Star Cinema. Alam mo, magandang pelikula ito kung sakasakaling gumawa siya ng pelikula tapos isali nila sa Metro Manila Film Festival. Magandang magandang pelikula ito dahil alam niyo naman ang Miss Ai de las Alas parang wala naman siyang movie na walay. 'Di ba? Lahat naman talaga ay bumenta. Lalong-lalo na nagsama-sama sila nila Miss Chris Aquino, si Mime Vice Ganda sa sa pelikulang Sister Akas. 'Di ba? Talaga namang hubs naman talaga yung pelikula na 'yon. Pero ganun pa man, bukas po ang ating himpilan, Miss Ai de las Alas. Kung meron po kayong gustong idagdag, linawin sa inyo pong nailabas na video. Kasi hanggang ngayon nga ay maraming netizen ang parang nagtatanong kung may balak pa po ba kayong gumawa ng pelikula or meron pa po ba kayong balak na ituloy yung Tanging Ina. Kasi ang sabi niya, hindi naman dapat, 'di ba? Hindi naman dapat umalma itong Star Cinema kasi ang kausap daw niya yung dating tao ng Star Cinema. 'Di ba? Alangan naman daw ang kausapin niya ay taga Viva o kaya taga Regal, 'di ba? 'Yun ang himutok nitong si Miss Ai de las Alas. Ay, nako Pangga. Alam mo, si Miss Ai de las Alas ay, alam mo na, nagkakaedad na din. Pero, ganun pa man, yung talento niya bilang isang komedyana ay hindi nagmamaliw. 'Di ba? Kahit marami magsulputan, nag-iisa lamang ang comedy queen na si Miss Ai de las Alas. At alam mo, mabait itong tao na to. Para sa mga hindi nakakaalam, itong si Miss Ai de las Alas, marami siyang mga ginagawang charitable activities. Isa na dito yung pagpapaaral sa mga gustong magpari. Biruin mo 'yon, 'di ba? Gusto niyang may mga makatapos at maraming magsilbi. Ayan, sa ating Panginoon, 'di ba? Hindi matatawaran ang mga naiambaga ni Miss Ai de las Alas sa mundo ng komedya, ayan, at sa lokal na aliwan. Hindi mawawala ang kanyang pangalan sa listahan ng mga nakakatawang komedyana sa Pilipinas at maipagmamalaki natin all over the world. Nakakapanghinayang lamang kasi reunion movie ito, 'di ba? Kung sana magawa ito, sana bonggang-bongga kasi ang tagal na nating hindi napapanood itong si Jiro Manyo, 'di ba? Hay nako, ganyan talaga ang buhay. Hindi natin masabi kung matutuloy ba o hindi, 'di ba? Pero alam mo, may mga netizen na nagsasabi na hindi kaya pinapasabog lang nila yung pangalan ni Miss Ai or mas ini-exage lang nila yung mga bagay-bagay. Kasi 'di ba, balak talaga nilang ituloy yung yung reunion movie with Star Cinema. Yun yung chika ng mga netizen, 'di ba? Di nga kaya may balak talagang ituloy yung reunion movie na Tanging Ina at itong mga bagay na to, lalo yung pagrarant ni Miss Ai para sa promo lang. Yan yung sinasabi ng ibang netizen kasi hindi rin naman natin masabi kung yun ba talaga ang tunay na mga pangyayari kasi sa panahon ngayon, yung mga issue, di ba, minsan ginagawa na lang normal kasi pang promo kasi may paparating na na mga proyekto itong mga artista, di ba? Ay nako, buhay na naman ang mga chismosa pero ang bilis talaga ng oras. Nakasama niyo ako sa loob ng isang oras, Pangga. Ayan. Nakakaloka lang kasi sa loob ng isang oras sa pagkakasya natin ang pamimigay ng papremyo, pamimigay ng impormasyon at balita sa mundo ng palakasan, 'di ba? Mga chismisan sa loob ng Showbizlandia.
Pagbati sa ating mga pangga na patuloy na sumusuporta sa lahat ng ating mga ginagawa sa Energy FM. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan muli sa mga naghahanap. Kay Kapitana Sisa, siya ngayon ay kasalukuyang nariyan sa Terminal 3 ng NAIA para sa isinasagawang bloodletting activities ng Philippine Red Cross. Kaya naman pangga, kung gusto mong makatulong sa ating mga kababayan na gustong magkaroon. Gustong magkaroon. Hindi naman gustong magkaroon. Gustong makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng dugo para sa kanilang mga operasyon o kung anumang dahilan. Ayan, pwede ka magtungo dyan sa Terminal 3 ng NAIA or Ninoy Aquino International Airport para sa isinasagawang bloodletting activities ng Philippine Red Cross kasama ang 106.7 Energy FM Manila. Maraming salamat pangga. Ayan, may mga nagpapabati si Maui. Ayan, nanonood sa atin. Maraming salamat pangga sa inyong pagtutok sa atin. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa programang The Baklitas. Muli, sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ako po ang inyong Tita Cora. And we are still... We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihing radyo, sabihin mo Energy! Susunod na ang programang Hot Story ni Gandang Kara. Tutok lang!